when we first heard na we were gonna be working with Kuya Nick Makino, shocked kami. At first, di namin alam kung magsuswak ba yung mga genres namin together. But instead of that, instead of clashing, nakagawa kami ng magandang kanta na nagfuse ng ibang genres. So, ang saya. Ikaw, Kuya Nick. Ako nung narinig ko sila excited, tapos bagong music, bagong tunog ba na ipapamalas para sa mga tagapakinig. So, nung nalaman ko na sila, sobrang excited ako kasi bagong experience and alamat, men. Pinakamalapit sa lahat. Did they ask you yes agad yung sinabi? Yes agad, syempre. What were your first impressions about it? Nung una hindi ko kasi sila kilala, pero nung na-meet ko sila, nakausap, vibe naman sila lahat. So, mas lalo pang naging excited and yun nga, nakagawa kami ng isang magandang kanta. Which is a vibe kasi we saw it na, it's out na. And can you walk us through the process of creating yung During the process of creating Ngayong Gabi, at first, ayun, parang batuan lang ng ideas. Pero on the next steps, parang nagkaroon kami ng studio hangout, ganon. Tas yun talaga yung where the magic happened. Ayan, si Mo parang nagbigay siya ng idea na parang maganda kung medyo gospel, di ba Mo? Actually, parang di naman sa akin nanggaling. Parang di naman sa akin nanggaling yung gospel. Nabanggit din sa akin ni Alas noon nung pinag-uusapan pa lang yung kung anong gagawin about sa song. Then after nung napasa na ni Boss Nick yung yung parts niya. So doon na namin sinimulan. So sinimulan ko tapos nag-session kami ng alamat. So ayun, batuan lang din ng ideas tapos ayun, nabuo namin yung kanta na with passion kahit na mabilis siya pero pa rin, solid pa din. And we saw the video that you were having fun, like ikaw naman sa floor tapos nagsasayaw kayo ganyan. Ay, oo. Kumusta yung ganun mga... Wala lang, nagkukulitan lang kami kasi wala lang, parang bago kasing kapatid sa music industry nung na-meet namin si Kuya Nick, kaya sobrang na-excite din kami. Ayun. Wala, nakakatawa lang na parang yun yung time na yun na parang tina-treasure namin kasi yun nga yung, syempre, hindi naman laging may ganito yung sa Coke Studio, kaya ayun, treasure talaga namin, nag-enjoy kami during the process. Natutunan niyo kay Nick, like ano yung mga takeaways ng video? Natutunan kay Kuya Nick? Yeah. Wala, maging masaya lang. Maging masaya lagi. Ano lang? Maging makulit. Trust ka, magtiwala ka lang sa sa sarili mo, ganun. Sa isa't isa. Magtiwala lang kayo sa isa't isa. Pati dun sa ginagawa nyo. Kasi ganun kasi yung ginawa namin, Alamat and Kuya Nick. Parang kami. Nagtiwala kami sa isa't isa. Kasi magkaiba yung flavor ni Kuya Nick tsaka ng Alamat eh. So, ayun, naniwala kami na masarap pa rin yung flavor pag pinagsama kaming dalawa. May dagdag pa ako, wag matakot mag-explore yun. Oo. Natutunan ko sa alamat, sumayaw. Hindi, joke. Hindi, parang natutunan ko sa alamat is paano maging, like, paano yung group ba? Kasi maraming ideas pag group eh. Pero, napapalabas nila yung idea ng bawat isa, na-execute nila lang isa lang, alam mo yun. Ayun yung parang nagustuhan ko sa kanila, tsaka, ayun yung mababangon ko, kumbaga pag nakipagtrabaho ulit ako sa iba, group or di-man group, kumbaga dapat parang kailangan bawat isa pinapahinggan yung ideas. So, ayun yung natutunan ko sa kanila. Yo, Alamat, X-Nick Makino is gonna be lit, war. Yun lang, abangan niyo yan.